Good morning. Today is Thursday, March 5, 2026. Okay, reaction ko lang ito doon sa mga ibang nating mga kababayan na nag-react ng sinabi nila sa administrasyon na inuna daw ang pag-hearing ng impeachment ni BP Sara kaysa sa gawin ang dapat para sa pagpalikas ng OFW natin sa ibang bansa. Okay, so nag-react sila ng negative doon sa mahina daw ang Pangulo. Tapos so nga magano mga negative ito. So according sa sabihin nila inuna pa daw ang impeachment. Ano bang dapat gawin ng Kongreso? Wala namang batas na kailangang gawin pa kasi established na ang dapat gawin ng ating gobyerno kapag may ganyang gulo. I-repatriate, pero sa panahon ngayon, nire-ready lang natin pero hindi pa naman, wala namang repatriation na mangyayari. Kasi hindi naman naalis doon ang mga OFW natin kasi level 2. Sabi nga ng anak ko na nasa Abu Dhabi, safe naman sila doon. Hope sana tuloy-tuloy yung ganyan. So, sa ngayon, safe naman. Okay, so hindi uuwi ang mga OFW natin dahil lang pag-iwas sa gulo. Ang ginawa lang ng gobyerno ngayon ay level 2 as per in-interview si Secretary ng Department of Migrant Workers, yung in charge sa OFWs natin, na ang sabi niya is the Secretary of the Department of Migrant Workers in the Philippines appointed to lead efforts in protecting and supporting overseas Filipino workers, OFW. He focuses on strengthening labor cooperation, facilitating repatriation, and ensuring welfare, especially amid Middle East conflicts. So, inutasan na ng Pangulo na ang mag-lead nito to respond sa anong kailangan sa mga OFW natin, lalo na nga doon sa Middle East, ay siya yung inappoint na mag-lead. So, yun nga. Pero, ang sinabi nila ng mga inuna daw, anong gagawin ba sa mga congressman? Wala namang batas. Ang congressman nandyan lang yan para kunyari may batas na kailangan para to support what the government wants. So nandyan mag-legislate sila na para bigyan ng pangil ang anumang dapat gawin na being sa likod niyan ay batas na nag-authorize to do what is needed. Ganon ang kailangan ng kongreso natin, mga legislators. Pero sa sitwasyon natin ngayon yan, hindi kailangan ng ano gagawin ng kongreso. Wala naman silang magawa doon kasi andyan na. Tagtad na lang batas para sa OFW natin, para sa kapakanan ng OFW natin. Okay, isi-share ko sa inyo maya-maya yung nakuha kong video sa based in India, itong vlogger na to na magaling, si Palki Sharma. Sa first post siya, so na thousands of passengers yun hindi workers, stranded sa Dubai. Hindi niya binanggit sa Dubai pero makikita mo na ang pinupost niya kasi hindi lang naman sa Dubai, sa Doha, sa ano pa. So halos lahat ng mga airports ay sarado. Bakit ba sinara? Kasi delikado. Kasi pag lilipad yung eroplano mo na strike ka ng missile ng Iran, ano mangyari doon? Safe ba? It's not safe to fly. So mas safe ang manatili ka kung anong assessment ng gobyerno, kung nasaan man ang
mga kaibigan, mga mahal natin sa buhay, kapag hindi safe na lilipad ka, kahit may eroplano ka, anong gagawin ba? Di ba may mga eroplano naman sa airport, pero hindi safe na lilipad. Dahil prone ka na pwede kang titirahin ng missile ng Iran. At sa pagkakaalam ko, ang Iran ay, di ba ano nga sila? Ano ba yung Houthis? Backup ng Iran yan, di ba? Tinitira yung mga barko dati na dumadaan sa Red Sea. So they are parang binabansagan silang terrorist, no? Sila yung sumusuporta sa mga terrorist. Okay? So hindi tama na sasabihin ng mga kababayan natin na walang ginawa ang Pangulo. Dahil nagsabi ang Pangulo na alam niya, sinubaybayan lahat kung anong nangyayari. Hindi ba pagpakita yan na alam mo anong dapat gawin? So, masakit isipin na marami sa atin na husga ng husga, hindi naman nagbabasa. Di ba? So, sana naman yung mga kaibigan ng naghuhusga na may alam, share naman sa kapwa natin para alam nila anong pangyayari. Hindi yung magdagdag ka lang ng salita, magsalita ka ng magsalita na nakaka-init ng ulo sa mga taong ayaw na. So you are igniting bad impression, or iniinganyo mo na or you are feeding bad news na hindi naman totoo, di ba? So sana yung totoo lang. Saka sabi na yung impeachment sa dami, sa tagal-tagal ba naman na maraming inaakusa ka sa BP. May mga sinasabing mga ebidensya. Tama ba na hindi mo dinggin yun? Ano bang mawala kung dinggin? Kunyari ikaw, may anak ka, nagsumbong sa'yo na itong nangyayari. Tapos, may isa kang anak naman na nagsasabi, hindi totoo yan. Tama ba na bilang ama, concern ka sa anak mo? Ay, baliwalain mo yung contrasting ideas. Di ba dapat pag-usapan yan, bigyan mo ng panahon, dinggin ang sinasabi ng isang anak mo at saka yung pagkontra ng isang anak mo. So, sa mahinahon, di ba? So, kung pareho silang magaling magsalita, kukuha ka ng support nila o kukuha sila ng support nila na papakita na sino da ang tama. So, pagka yung inakusahan na kunyari sinabi na ginawa ito, sabihin mo isa, hindi yan ginawa. So, sino makapagpatibay na sino ang tama? May mga ebidensya nga sasabihin. So, ikaw na ngayon na pinakita ng ebidensya sa bawat kampo, sa anak mo, sa case na to, sa dalawang anak mo, makikita mo kung sino ang magsabi, sino ang totoo, di ba? So, it's just proper na sa pagdating sa impeachment na sa inakusa ng BP, tama lang na dinggin yun. Hindi yung dahil dininig dahil sa may pera. Nakikita naman natin na both sides, ang kadalasan pa nga doon mayroon talagang sinasabi na itong nangyayari. Tulad ng example, ginastos ng ganito. Ang sabi naman, paano niya pa subalian yan na hindi niya ginastos sa loob ng ilang araw yan? So, nasa sa kanya na yun. Paano niya i-convince na it was, kahit ba isang araw lang yun ginamit, kung ba ma-defend niya na bakit nangyari yun. Lahat naman possible, di ba? So, masarap o maganda na papakinggan sa yung side niya. Hindi yung husga ka agad. Di ba kaya kung puro tayo husga-husga ng ganyan, maging magulo nga yung gobyerno natin. Dapat tayo ay open na makinig sa mga paliwanag. Now, kung sabihin ay, kasi nga, ang impeachment naman ay
50% political, 50% judicial. So makikita natin kung kinuha lang ba sa pamulitika o talagang na-prove na tama ang nagiging stand ng mga congressmen natin. O, di ba? So in case naman ma-impeach dito pag na-impeach naman, hindi ibig sabihin yan guilty siya. Kasi doon sa Senado pa naman ang maghukom kung guilty or not guilty. O di ba? So tama lang din na para matigil, hayaan nating madinig natin kung paano ipaliwanag yung mga pag-akusa. O di ba? So example yung ang mahirap lang din tunayan yung example yung pagbabanta niya. Para sa akin, pagbabanta. Sa ating mga Bisaya kasi parang Bisaya kasi ako si BP ay Bisaya. So 'di ba, parang normal sa atin 'yun na kapag may ginawa ka sa akin, ganito gagawin ko. 'Di ba? Parang normal 'yun eh, parang normal na pero hindi mo naman gagawin 'yun kung walang mangyari nga sa iyo. 'Di ba? So 'yun nga sabi, conditional. So nasa kanila na lang 'yan kung paano nila i-defend yan. Kasi sa mga Bisaya, normal talaga yung parang conditional. Ay, pag ginawa mo yan, o, di ba? Kahit kunyari, lovers, example sabihin niya, pag pupunta ka doon sa ayaw kong doon ka pupunta, maghiwalay tayo. O, di ba? Conditional yun. So, isabihin, kapag pumunta ka doon, sinuway mo yung ayaw ng lover mo na pumunta ka, isabihin, naisip na ng isa yun na kapag sinuway niya yung ayaw mo, ibig sabihin hindi ka niya mahal bilang lovers, no? Or partner. So, conditional din yun, di ba? So, ibig sabihin, may ano doon eh, so parang yan ang medyo malabong patunayan or depende talaga lang sa, yun ang mukhang pasok sa baka mapolitika, no? Kung yan. Kasi walang mahirap patunayan yun eh, di ba? Kasi conditional naman yun eh. So, kapag ginawa, ito ang gagawin. Kung walang ginawa, walang gagawin. O di ba? Parang nga ganoon nga sa pagka pumunta ka, ayaw ko na. O di ba? So, conditional. So, yan ang medyo mahirap patunayan. So, pwede namang wala, ma-acquit siya doon. Pwede ma-acquit siya doon. Kasi, parang yun ang mahirap patunayan eh, dahil wala naman nangyari. Pero yung mga kailangan ipaliwanag, so, maganda ba pakinggan natin? Di ba? Makikita naman natin kung tama ba yung naging basihan nila. O, di ba? Pero kung kunyari, yung ginastos mo, kung mapatunayan mo naman na ginastos mo sa tama, o di okay, di ba? At least alam natin na ginawa naman niya sa tama, mali lang ang pagkakaintindi yung nag-akusa. So di ba tama lang na dahil merong puwersang nagsasabi na ito'y ginawa na hindi dapat gawin, o di ipaliwanag natin kung talaga bang ipaliwanag niya kung di ba maganda madinig natin kung paano niya ma-prove na mali yung inakusa sa kanya. Di ba maganda naman, hindi naman yan na pagka inakusahan ka ay pagkakataon na nga yan masabi mo sa mga tao na ang nag-akusa sa iyo ay mali, di ba? So may mga magagaling naman na mga lawyers na makuha niya to help her prove na mali ang mga naakusa. So, di ba tama lang na, para sa akin, tama lang na madinig. Pero hindi naman tayo naniwala na, di pa naman proven yon na tama yung inakusa. Di ba? So, kaya para sa akin, maganda na rin yung madinig natin para madinig natin kung
para matigil na yung pag-aakusa kung ma-prove naman na hindi, di ba? So, parang yan, sana tayo ay open na lang tayo. Anyway, pagkakataon naman yan na may prove nga na mali yung mga inakusa sa kanya. Okay, so, yung balikan ko lang, i-stress, i-emphasize ko lang na yung mali yung mga sinasabi ng iba na wala daw talagang ginawa ito si Presidente Marcos ni hindi makahanap ng paraan. Mali yun. Okay? So, walang eroplano. Wala naman sinabing walang eroplano. May eroplano naman tayo, di ba? Hindi naman kasi yung private plane o mga malalaking private plane. Pwede naman kukunin yung Philippine Airlines, pupunta doon. Nagbabiyahe naman doon yun. It's only that hindi safe sa ngayon dahil kaya nga sarado ang mga airport. Mayroon yung sinabing isa na bumiyahe papuntang Dubai pero sa kaligitnaan bumalik dahil nga sarado ang airways ng Dubai. Hindi safe, baka strike ka ng missile. So mas safe kung nasa baba ka. Okay, so yun lang. Isi-share ko pala yung kuha ko sa ni-record ko sa first post ni Palki Sharma regarding sa na-stranded na mga pasahero sa mga airports. Pero pakita ko dito, alam ko nakakita doon na Dubai, sa Dubai siya, no? Sige, tingnan natin. So dito pinapakita na sa inside Iran, marami ding nagluluksa o kahit sa labas ng Iran, maraming nagluluksa kasi itong pinatay na leaders ng Iran ay hindi lang ito leader sa politika kundi leader din sa religion nila. Kaya marami ding sympathizers, maraming mga followers. Pero sa labas ng yung mga kamag-anak ng mga pinatay, kasi meron naman tong sinabing mga Iranians din na pinatay na thousands, no? So, ganun din na so dahil dito bakit ba pinatay yung regime na to? Dahil pinatay ng US government dahil nga sobra na daw ang pagka terrorist ng regime na ito. Okay, so dahil dyan magulo, kaya ngayon maraming mga hindi lang naapektuhan ang Iran sa nakalaban nila, ang nag-strike sa kanila ay Israel saka ang US. Hindi lang US at saka Israel ang nadamay kasi nga ang ginawa nitong Iran, they're seeking na itong mga tulad Dubai, UAE, ibang mga region, nasa region nila ay mapipressure nila si Trump na itigil kasi damay sila. Ganun ang so tinarget nila, tinarget nila ay mga US bases. Pero lately, hindi na US bases lang ang tinitira nila, pati mga infrastructure ng civilian tulad ng hotel ng Dubai, in-strike kanila. So parang nagiging frustrated sila no. So para lang ginagawa nila talaga pagka-terrorist nila na strike anybody na sila. Our last videos tonight are from airports across the world. As you know, the airspace over West Asia is mostly closed. Only a limited number of flights are taking off, and that means travel chaos. West Asia is an important hub for travel between Europe, Africa, and Asia. So flight disruption. So ito yung sinasabi ko na halos maraming airports lalo sa Western Asia, yun nga sa Middle East, ay sarado. Kaya hindi lang ang Pilipino ang apektado, pero hindi rin naman ang mga OFWs naman natin, mga nang nagtatrabaho sa Dubai, sa UAE, sa Dubai. At i-correct ko lang, ang Dubai is part of the United Arab Emirates. Okay? Ang capital ng UAE ay Abu Dhabi. Okay?
So mga workers, mga OFW naman na nagtatrabaho sa Abu Dhabi, Dubai, ay hindi naman uuwi pa kasi di naman delikado sila raw doon, safe naman sila. Pero ang stand lang ng Pilipinas ay level 2, so meaning hindi tayo nagpapadala ng mga OFW sa ngayon. Pero yung mga workers na doon, hindi naman uuwi yun dahil tuloy-tuloy pa rin naman ang operasyon ng kumpanya nila. There has led to tens of thousands of travelers being stranded. The situation is not really improving. Most flights still remain cancelled. So sa sinabi niya, the situation is not really improving. So meaning hindi pa talaga gumanda, ganun pa din. So manatiling vigilant, so mag-obserba ano nangyayari. So may siren naman sila doon nga pagka may missile, di naman kagad-agad makarating yung missile, di ba? So it travels din pa. So yung pag siren, makakover ka pa, hindi naman kagad na pag siren yan, nandyan na agad. So giving you time to take shelter. Very few airlines are flying, and even these are running limited flights. So if you have a booking, make sure you check it repeatedly and confirm the status of your flight before heading to the airport. There are many people who managed to fly out of West Asian cities. They were seen at airports having an emotional reunion with their families and friends. So yung sinare ko sa inyo na kuha ay kuha sa first post ni Palki Sharma, isang leading vlogger o reporter sa India.